Tito Dencio Love Stories presents Romantic Desire with My Mafia Rival. Written by Almira. Nakaupo habang nakadekwatro si Alessia at umiinom ng wine kasama ang nakakatanda niyang kapatid at ang ina. Iniikot-ikot pa ni Alessia ang buhok niya habang nakatingin sa ina. Dumating naman ang kanyang ama na halata sa mukha ang pagkainis at pagkayamot, ngunit hindi niya yon ipinagtaka pa. Magpapatawag ako ng pagtitipon dahil may pag-uusapan tayo. Kailangan nandun kayo dahil napaka-importante nito. Ipinilig ni Alessia ang kanyang ulo habang nakatingin sa ama. Kailanman ay hindi siya naging interesado sa kung anumang pag-uusapan. Ano naman ang pag-uusapan, Papa? Tanong ng kanyang nakakatandang kapatid. Ang kanyang ina ay nakaupo lang doon na para bang inaasahan na yun. Kaya nga nagpatawag ako ng pagtitipon dahil doon natin pag-uusapan. Lahat ng tanong nyo ay sasagutin ko isa-isa. Maotoridad na sambit ng matanda habang nakatingin kay Alessia. Iniligay niya naman ang wine sa mesa at nagsalita. Huhulaan ko. Tungkol na naman doon sa nakalaban nating mga mafia noong nakaraan, tama? Confident na tanong ni Alessia, ngunit umiling lang ang kanyang ama. Kaya naman ay ininom niya ulit ang kanyang wine at nagkibit balikat. Nang pumunta sila sa isang malaking kwarto kung saan gaganapin ang meeting, ay agad na nakita niya ang dami ng kanilang tauhan. Hindi na rin nagulat pa si Alessia sa nakita dahil matagal na siyang namulat sa katotohanang mafia sa mga ito at nagtatrabaho sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ama at isa na siya doon. Magandang gabi. Yun ang formal na pagbati ng kanyang ama sa lahat, ngunit wala ni isa ang tumugon. Sanay na ulit siya roon. Nasa unahan siya nakaupo, kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na babae, habang ang kanyang ama, ina, at nakakatandang kapatid na lalaki naman ang nasa harapan ng lahat. Alam kong hindi nyo pa alam kung ano magiging laman ng meeting na to. Simulan ko sa una. Panimula ng kanyang ama. Hindi man sabihin ni Alessia, ngunit bored siyang nakadekwatro at ipinagkrus pa ang kamay sa dibdib. Tayo mga Salvatore, layo natin na makuha ang mga nais natin. Lalo na kung nauna naman tayo, tama ba? Hindi tumugon ang karamihan, kaya naman ay nagpatuloy ang matanda sa harapan. Alam kong karamihan sa atin ay hindi pamilyar sa mga Bianchi. Ang iba rin ay alam kong kilala nyo. Doon na nagsimula ang bulungan. Maging si Alessia ay napataas ang kilay. Tiningnan niya naman ang katabi na ganoon din ang reaksyon. Kilala mo sila? Tanong ito sa kanya, kaya naman ay nagkibit balikat siya. Never heard. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang ama na nagsalita ulit sa harapan. Matagal na natin silang kalaban nang hindi nyo namamalayan. Tahimik sila ng mga nakaraang taon. At ngayon naman ay sinimulan na nilang guluhin tayo at kunin ang mga teritoryo na pag-aari natin. Tumayo si Alessia na ikinagulat ng lahat. Kailanman ay hindi nito ininterrupt ang meeting at nanatiling nakikinig lang. May sasabihin ka ba, Alessia? Tanong ng ama. Ngumisi naman siya. Sa tingin ko ay nais nilang kunin ang lahat ng pag-aari natin. Nararapat lang nakausapin ng kabilang panig at iwasan muna ang gulo. Kung hindi natin sila mapapakiusapan ng masinsinan, diyan na tayo aatake. Nakatingin lang siya sa kanyang ama habang hinihintay ang reaksyon nito. Ngunit blanko lang yun, pero nanatili lang siyang nakatayo. Ang suwestyon mo ay gagawin natin. Ngunit may mahalaga pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga Bianchi. Maupo ka muna, Alessia. Naupo naman muli si Alessia at ibinalik ang kaniyang pagkrus ng braso. Parang hindi nyo nga kilala ang mga Bianchi. Ngunit dati kapanig natin sila kasama ang mga unang henerasyon. Baguhan kayo, kaya maaaring hindi nyo kilala. Maliban na lang kung kinuwento sa inyo ng mga magulang nyo. Ang tinutukoy ng matanda na unang henerasyon ay ang dating mga kasamahan nito sa mafia na mga magulang ng bagong henerasyon. Mga taksil ang mga Bianchi. Hanggang ngayon ay dala pa rin nila ang kataksilan. Nagsalubong ang tingin ni Alessia at ang kanyang ama. At ang pakikipag-usap ng masinsinan na hindi tatalab sa kanila. Gustong umirap ni Alessia sa narinig dahil sa paraan ng pagtingin ng kanyang ama ay para bang sinasabi nitong walang silbi ang naisip niyang suwestyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ngunit gagawin pa rin natin ang suwestyon mo, Alessia. Susubukan natin kumbinsihin sila kahit labag ito sa loob ko.
Hindi ako kailanman nagmakaawa. Sa pagkakataon na yun ay umirap na talaga si Alessia. Nakita naman yun ng kuya niya, kaya umiling ito. Pero anong dahilan ng pagtataksil nila? Hindi sila magtataksil ng walang rason. Gusto kong si Atlas ang sumagot. Pagtukoy ni Alessia sa nakakatandang kapatid niyang nasa harap, kaya naman ay kinunutan siya nito ng noo. Para bang akong may alam dyan? Giit nito, kaya naman ay mas napangisi siya. Andiyan ka sa harap eh. Akala ko naman may alam ka. Bago pa sumagot si Atlas, ay tumikim na ang kanilang ama. To answer your question, pinatay ni Bianchi at ng iba pa nating kasamahan ng isang kasamahan namin sa mafia. Yun ang dahilan kung bakit nag-iba sila ng grupo at naging pinuno si Marcos Bianchi sa kanila. Sino ba namang tanga ang papatay ng kasamahan? Kaya matatawag siyang taksil sa grupo. Sagot ng kanyang ama, kaya naman ay interesadong nakikinig at tumango-tango si Alicia. Kaya ang plano ni Alicia ang susundin natin sa ngayon. Kakausapin natin sila. Ngunit kapag hindi sila makipag-usap ng maayos, maaaring magsisimula ang gulo sa pagitan natin at ng mga Bianchi. Pagtatapos ng matanda sa pulong, kaya naman ay lumabas mula sa silid ang mga tauhan nila. Naiwan naman sila ng kanyang pamilya sa loob. Seriously, Dad? Kakausap na naman tayo ng kalaban? Tanong ni Alicia sa ama, kaya naman ay tumango ito. Wala tayong magagawa. Ang teritoryong yun ay atin at nararapat lamang na tayo ang magkontrol sa lahat ng yun. Ngunit inaagawan nila tayo. Naiintindihan naman yun ngayon ni Alessia, kaya naman ay pinagkrus niya ang braso. Besides, those territories important to us. Malaki yun. Hahayaan na lang ba natin na kunin nila? Dagdag pa ni Atlas sa sinabi ng ama. Seryoso ito at sumisingkit pa ang mata na tiningnan si Alessia. Ngunit hindi nakaramdam ng takot ang babae. Nilabanan niya pa ng tingin si Atlas. Wala akong magagawa. Kayo masusunod. Nagpamauna nang lumabas si Alessia sa silid na yon at ngumisi pa. Now it's interesting. Bulong niya habang naglalakad paalis ng silid na iyon. Sigurado akong gumagawa na sila ng paraan para mabawi ang teritoryo nila. Iniisip ko tuloy kung anong iniisip nilang gawin ngayon. Sabi ng pinuno ng Bianchi. Napatingin si Voltaire sa ama at nanatiling nakinig dito. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan ang nangyari noon. Hindi mabubuwag ang grupo kung hindi rin inunahan ng buwisit na Salvatore na yon. Nagtataka man si Voltaire ay nakatingin lang siya sa galit na reaksyon ng ama. Wala siyang alam sa history ng Bianchi at Salvatore. Ngunit alam niyang may nangyaring hindi kanais-nais sa pagitan ng dalawang grupo. Napalingon silang dalawa sa telepono nang tumunog ito. Hudyat na may tumawag. Si Voltaire na ang tumayo upang sagutin yon. Mga Bianchi. Kumunot ang noo ni Voltaire sa narinig. Ipinaglandas ang sariling daliri sa magulong buhok. Mga Bianchi nga. Sagot niya at isinundalas ang likod sa pader kaharap ang ama. Hindi ko alam kung isa kang tauhan ng mga Bianchi o ikaw ang pinuno. Ngunit narito ako upang ipaalam na pinaparating ng pinuno ng Salvatore na nais nila makipagkita sa isang meeting place para sa isang pagpupulong. Sabi ng nasa kabilang linya, kaya naman inapangisi si Voltaire. Ano ka mo? Isang pagpupulong? Hindi ba't kalokohan yan? Natatawang sabi niya. Bakas sa pananalita niyang isa siyang Bianchi na siya namang napansin ng nasa kabilang linya. Ano bang nais nyo? Ang magpatayan agad? Hindi na nagulat pa si Voltaire sa sinabi ng babaeng nasa kabilang linya. Pansin niyang mataray din ito kung magsalita. Kaya naman ay sinandal niya ang siko sa mesa habang nakasandal sa paderang likod. Ginagawang komportable ang sarili. So you mean magpupulong bago magpatayan? Natatawang sabi ulit ni Voltaire na ikinatahimik saglit ng nasa kabilang linya. Maya-maya pa ay narinig niya ang mahinang tawa nito. I'll ask my dad about it. Binabaan siya nito ng linya, kaya naman ay nagtataka niyang tiningnan ng telepono. Doon niya nakumpirmang anak ng pinuno ng Salvatore ang nakausap, base na rin sa huling sinabi nito. Ano raw?
Tanong ng kanyang ama. May katandaan na ito, ngunit halata na malakas pa ito. Umiinom pa ito ng wine at nakadekwatro. Tawag mula si Salvatore. Sabi niya at umupo sa tapat ng ama. At anong sabi? Napatawag tayo sa isang pagpupulong. Isang masungit na babae ang nagsabi nun. Ininom ni Voltaire ang natitirang wine sa baso niya. Babaeng masungit? Ang ibig mong sabihin ay si Amelia. Kilala na ni Voltaire ang pangalawang anak ng pinuno ng Salvatore. Kaya naman ay nasisiguro niyang hindi yun si Amelia. Kaya naman ay umiling siya. Wala nang ibang anak si Amorsolo kundi si Amelia at Atlas. Paano mo nasabing hindi si Amelia yun? Tanong ng kanyang ama. Interesado nitong malaman kung sino ang tumawag. Kaya naman ay mataman niya itong tiningnan. Masyadong malamig ang boses ni Amelia at mainhin. Dahil minsan ko na siyang nakaharap, Dad. Isang mabunganga naman na nakausap ko at mabilis magsalita. Imposibleng si Amelia yon. Napaisip ang kanyang ama sa kanyang sinabi. Maging siya ay nagtataka kung sino ang babaeng nakausap dahil ang alam niya ay hindi tumatanggap ng mga babaeng miyembro ang mga Salvatore, maliban na lamang kung kapamilya ng pinuno. Pero posibleng isang katulong lang yun, Dad. Sabi ni Voltaire at tumayo. Hindi man siya kumbinsido sa sariling sinabi ay tumango pa rin siya. Posible kasing malaking problema rin kung meron siyang hindi kilalang miyembro ng pamilya sa Salvatore. Dahil ang buong pamilya ng pinuno ay kilala niya. Inimbestigahan niya at napag-alaman niyang may 2 anak ito. Kinumbinsi na lang niya ang sariling isa itong katulong ng mga Salvatore. Naghintay na ang grupo ng Salvatore sa isang meeting place ng mga mafias. Mahigit 20 minutos na silang naghihintay sa pagdating ng kabilang panig. Sigurado ka bang tinawagan mo ang mga Bianchi, Alessia? Paninigurado ng kanyang ama at bumuntong hininga naman siya. Yes pa. Walang ganang sagot niya. Ilang beses na kasi siyang tinatanong nito. Pati na rin si Atlas at ni Amelia. Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin sila? Nagtatakang tanong nito kaya naman ay inikot ni Alessia ang mata. Malay ko ba pa? Natatakot ang kabilang linya at isasauli na lang teritoryong pagmamay-ari natin. Sabi niya na nakakrus pa ang braso. Magsasalita pa sana ang kanyang ama nang may biglang dumating na mga kalalakihan. Pinalibutan naman sila ng kanilang mga miyembro. Malapad naman na napangiti ang kanyang ama nang makita ang lalaking may katandaan na. Katabi nito ang lalaking kasing edad niya. Nagagalak ako makita kang muli, amigo. Alam ni Amlesia na pagbati lang yun at walang balak na makipag-ayos ng kanyang ama. Kaya naman ay patunog siyang ngumisi. Ilang taon na rin ang nakalipas. Sarkastiko namang sabi ng matanda na sinuyod ng tingin ng mga tao sa silid. Nakatayo ang lahat kanina pa at tanging siya lang ang nakaupo. Wala ang kanyang ina dahil hindi naman ito sumasama sa ganoong pagtitipon. Ano ang dahilan at bakit biglang pagpapatawag mo ng tipon, Amorsolo? Hindi pa rin maitago ang sarkastikong tono ng pananalita ng isa pang matanda habang kaharap ang ama ni Alessia. Nanatili naman siyang nakatingin lang sa dalawa hanggang sa magkasalubong ang tingin nila ng lalaking kasama nito. Tinaasan naman niya ito ng kilay at nakita niya ang pagngisi nito. Nais lang naman namin na makipag-usap ng masinsinan. Malamig na pagkakasabi noon ng kanyang ama, kaya naman ay naalerto ang lahat ng nandoon dahil anumang pagkakataon ay maaaring ilabas ng kanyang ama ang armas dahil sa panggigigil. Masinsinan? Tignan natin. Nakaupo na ang lahat. Bawat upuan ay nahati sa 2 grupo, ang Salvatore at ang Bianchi. Panay lang ang tingin ni Alessia sa lalaki kanina dahil sa inis. Naiinis siya dahil sa pagngisi nito. Hindi kami nagpatawag ng pulong para sa gulo. Andito kami para sa mansinsinang pag-uusap. Pagtatapos ng pinuno ng mga Salvatore at pumunta sa harapan, sinulya pa naman ni Alessia ang mga naroon. Tinignan niya si Amelia at seryoso lang itong nakatingin sa harapan. Ganon na rin si Atlas, kaya naman ay ginaya niya na lang ang mga ito. Yung teritoryo namin, nararapat lang na ibalik nyo at huwag na kayong maghasik ng lagim kung ayaw nyo ng gulo. Panimula ng ama ni Alessia. Nanatili pa rin siyang nakikinig
habang nakadekwatro. Nang lingunin niya ang kabilang panig ay nagsalubong ulit ang tingin nila ng lalaki. Teritoryo nyo na galing din sa pwersahang pagkuha. Sarkastikong sabi ng pinuno ng mga Bianchi. Kaya naman ay pinutol ni Alessia ang pakikipagtitigan sa lalaki at ibinalik ang paningin sa may tensyon na ngayong mga pinuno. Parang hindi ka naman nasanay sa maruming trabaho ng mga mafia. Naboboring na kakapanood si Alessia, kaya naman ay tumangu-tangu siya. Agree. Nang dahil sa sinabi niya ay napatingin sa kanya ang lahat. Paano ba naman kasi ay nag-echo ang boses niya, dahilan upang makakuha ito ng pansin. Siniko naman siya ng kanyang ate na ikinairap niya lamang. Sino ka naman, iha? Nakangiting tanong ng pinuno ng mga Bianchi, kaya naman ay tinutukan ito ni Alessia at nginitian ng matamis. Aagawin ko muna ang spotlight mo, Papa. Pagpapaalam ni Alessia, at dahil sanay naman na ang kanyang ama sa ugali niya, ay wala itong magawa. Tumango ang dalaga at tiningnan ng lahat. Ako si Alessia Salvator, ang bunsong anak ni Amorsolo Salvator. Maaring hindi niyo ako kilala dahil palagi pala ako nagtatago at nagmamasid noon. Ngunit sapat na ang edad ko ngayon upang magpakita. Ipinilig ni Voltaire ang ulo niya at pinag-aralan ang mukha ng babaeng nakatayo. Napagtanto niyang ito ang babaeng nakausap niya sa telepono dahil na rin sa boses nito. Di mo sinabing 3 pala ang anak mo, amigo. Sarkastikong tanong ng pinuno ng mga Bianchi, kaya naman ay umupo si Alessia at ngumisi. Napunta ang paningin niya sa lalaking katabi ng pinuno, kaya naman ay nawala ang ngisi niya at inirapan ito. Akala ko alam mo na. Hindi ba't magaling ang investigator naman na anak mo maliban sa pagiging mafia? Tinuro pa ng pinuno ng mga Salvator si Voltaire na ngayon ay tahimik lang na nagmamasid habang nagkukrus ang braso. Ikaw lang ang may sabing magaling ako, sir. Hindi ko naman ipinagmamalaki ang sarili ko bilang magaling na investigator. Idiniin pa ni Voltaire ang huling salitang sinabi, kaya naman ay napataas ang kilay ni Alessia. So hindi ka talaga magaling. Siguro lampak ka rin. Narinig ni Voltaire ang mahinang tawanan galing sa kabilang grupo, ngunit pinanatili niyang pakalmahin ang sarili. Miss, ang hindi pagiging magaling ay hindi ibig sabihin nun ay lampa na. Hindi lang ako magaling mag-imbestiga, ngunit baka isang pikit mo lang, bagsak ka na. Ninisihan ni Voltaire ang babae na halatang naiinis ang reaksyon. Nagiging masaya si Voltaire kapag nakikita ang pagkainis ng isang tao, kaya naman ay mas lalo siyang natuwa. At hindi mo rin ako kilala. Baka ay hindi ka pa makakaatake o makalapit sa akin. Tumba ka na. Pambawi ni Alessia ngunit hindi nakaramdam ng inis si Voltaire. Mas lalo pa siyang napangisi ng dahil doon. Hinahangaan niya ang pagiging matapang ng babae, kahit na normal naman talaga ang maging matapang sa pagiging mafia. Narinig nila ang pagtikim ng dalawang pinuno, kaya naman ay natahimik rin sila. Napakagandang usapan sa mismong harapan ng lahat. Naway nakilala niyo ng lubusan ng anak ko. Nakangiting sabi ng pinuno ng Salvator at inayos ang coat nito. 1 buwan ang palugit namin sa inyo. Kapag hindi pa naibalik sa amin ng teritoryo, gulo ang aabuti nating lahat. Pag-isipan niyong mabuti yan. Nagpaunang maglakad ang pinuno ng mga Salvator palabas, kaya naman ay sumunod ng nagsitayuan ng mga tauhan nito. Hindi pa rin tumatayo si Alessia kasama ang kanyang dalawang nakakatandang kapatid. Hinintay pa nilang makalabas ang lahat ng mga tauhan nila bago sila tumayo at sabay na tinungo ang kabilang grupo na nakaupo pa rin. Sinumpong pa si Papa ng katamaran kaya pagpasensyahan niyo na, sir. May galang na sabi ni Amelia, ngunit halata ang pagiging sarkastiko at malamig nito. Matagal na kitang hindi nakikita, iha. Huling kita ako sa iyo ay noong pagtitipon ng buong mafia sa lugar natin. Ang laki ng pinagbago mo. Pagpuri ng matanda na may ngiti pa sa labi. Hindi niya kailangan ng opinion mo, sir. Nakangiting sabi ni Alessia at narinig naman niya ang tawa ni Atlas na nasa likuran nila ng kanyang ate. Kanina mo pa nakukuha ang atensyon ko, iha. Hindi ko akalaing ang bunsong anak ni Amorsolo ay may angking katapangan. Napangiti si Alessia sa narinig. Aminado naman siya sa ugali niyang yun.
Sa tingin ko po ay papuri yan, kaya salamat. Bago pa sila maglakad palabas ng lugar, ay pinasadahan ni Alessia ng tingin ang nasisiguro niyang anak ng pinuno na nakasagutan niya. Inirapan niya pa ito bago sila umalis. Kaya naman ay napamaang si Voltaire. Gusto ko ang ugali ng batang yun. Sabi ng ama ni Voltaire, ngunit nanatili lang ang lalaki na nakatingin sa kaninang dinaanan ng kabila. Hindi ko gusto ang ugali niya. Binabara niya ako. Naiinis na sabi ni Voltaire sa ama na ngayon naman ay natawa sa kanya. Sa tingin ko ay kahinaan niya morsolo ang kanyang bunso. Paano kaya kung paglaruan natin ang anak niyang yun? Parang malalim pang nag-isip ang kanyang ama habang sinasabi yun. Salungat naman ang naisip ni Voltaire na plano. Anong klaseng laro? Tanong ni Voltaire sa ama at napangisi naman ito. Tagu-taguan ng alas. Sabi nito at tumayo galing sa pagkakaupo. Ganun naman ang ginawa ng karamihan sa kanilang mga tauhan. Nang maglakad na rin palabas ang kanyang ama ay sumunod sila rito. Napabuntong hininga namang napailing si Voltaire nang maalala ang pambabara ni Alicia. Naiinis lang ako tingnan ng lalaking yun. Parang gusto ko siyang sakalin hanggang sa magmakaawa siya sa akin. Inikot ni Alessia ang mata niya habang kinikwento sa kanyang ate at kuya ang kanina niya pa pinipigilan na inis sa lalaking anak ng pinuno sa kabila. Napansin ko nga na panay ang tingin sa'yo ng Voltaire na yun. Pagsang-ayon naman ni Atlas habang nagmamaneho, na natiling nakatingin lang si Amelia kay Alicia. Voltaire pangalan niya? Ang weird. Ipinagkrus ni Alicia ang braso niya at tumingin sa labas. Nilingon niya naman si Amelia nang magsalita ito. Walang ginagawa si Voltaire sa'yo. Bakit parang kumakaasta ka ay nakagawa ng malaking kasalanan sa'yo? Tanong ni Amelia kay Alicia. Habang nagdadrive naman si Atlas ay nanatili siyang nakikinig sa usapan ng dalawa. Hindi mo kasi maiintindihan ate. Naiinis lang ako sa tingin niya. Dahil para bang minamaliit niya ako. Nakakainis din yung pagngisi niya. Hindi ko man siya kilala. Alam ko na agad na buwisit ako sa kanya. Masungit na sagot ni Alicia. Para itong bata kung makapagsalita at umasta. Gayong 22 years old naman na siya. Hindi ka pwedeng basta na lang mang-judge ng tao. Hindi porkit ganun ang tingin niya sa'yo ay minamaliit ka na niya. Sabi naman ng kanyang ate. Sa lamig ng boses nito ay nais maghanap ni Alessia ng jacket. Kaya naman ay ngumuso siya. Hindi ko na siya kailangan na i-judge no. Lalo na kung alam kong masamang tao siya. Masasamang tao naman tayo dahil mafia tayo, hindi ba? Narinig ni Alessia ang mahina ngunit sarkastikong tawa ni Amelia na sinabayan pa ni Atlas. Bakit kayo tumatawa? Nagsalubong na ngayon ang kilay ni Alessia nang itanong niya yon. Hindi porkit isa kang miyembro ng mafia ay masamang tao ka na. Malay mo, napilitan ka lang dahil yun ang kailangan sundin ng pamilya. Parang yun sa atin lang. Sabi ni Atlas na sinang-ayuna naman ni Amelia. Isinandal naman ni Alessia ang likod sa upuan ng sasakyan at komportableng umupo sa backseat dahil siya lang naman mag-isa ang naroon. Nasa passenger seat kasi ang kanyang ate. Bakit Alessia? Ginusto mo ba ang pagiging mafia? Tanong ni Atlas sa kanya kaya naman ay hindi nagdalawang isip si Alessia at umiling. See? Kaya wag mong sabihin basta-basta na masamang tao ang isang tao na unang beses mo palang nakita. Dugtong ng kanyang ate na ikinatahimik niya. Ang totoo ay may punto at parehong tama ang nakakatanda niyang kapatid dahil katulad niya ay may ibang napilitan lang din na pasukin ang mundo ng mga mafia. Dahil kailangan. Ngunit sa nakikita niyang galaw at tingin ng lalaking nakasagutan kanina ay alam niyang iba ito at masama talaga. Hindi na lang siya muling nagsalita pa dahil alam niyang itatama na naman siya ng mga kapatid. Nasa isang parking lot si Voltaire habang may hinihintay. Panay ang tingin niya sa kanyang relo na para bang takot maubusan ng oras. Agad na sinagot niya ang tawag mula sa ama nang lumabas ang pangalan nito sa kanyang cellphone. Hello pa. Sagot niya na nakatingin pa rin sa labas. Ilang oras na siyang nakaparada doon. Ngunit hindi pa rin niya nakikita ang paglabas ng kanyang hinihintay. Kumusta ang pinapagawa ko? Tanong ng kanyang ama. Nanatili pa rin ang tingin niya sa labas ng kotse at nagbabaka sakaling lalabas na ang hinihintay. Hindi pa siya lumalabas.
But I'm sure nalalabas na siya maya-maya. Sabi niya dito at rinig naman sa kabilang linya ang paghinga ng kanyang ama. Siguraduhin mo lang na magagawa mo ang trabaho mo, Voltaire. Inaasahan kita sa lahat ng bagay. Napapikit ng mariin si Voltaire at huminga ng malalim bago ibinaba ang linya. Alam niya namang kailangan niyang gawin ang trabaho, ngunit alam niya ring delikado, lalo na at isang mafia ang target niya ngayon. Ano bang meron sa lugar na yun? Mahinang tanong ni Voltaire sa sarili at naisipan niya ng lumabas upang makapag-isip ng maayos. Lumabas siya ng sasakyan, ngunit nang buksan niya ang pinto ay may inauntog na babae doon. Sa gilid naman kasi ng kotse niya ito dumaan at halatang hindi pa tumitingin sa dinaraanan dahil nakahawak ito sa cellphone. Ow! Napahagod si Alessia sa kanyang braso dahil doon nasapol ng pintuan ng sasakyan. Masama naman siyang tumingin sa nagbukas, ngunit nagulat nang maalala ang mukha nito. Wait, ikaw? Sigaw ni Alessia at nakakunot pa ang noo. Nagsalubong din ang kilay ni Voltaire, ngunit agad na kinuha ang posas mula sa bulsa at pinilit ang kamay ng babae papunta sa likod nito habang wala pa itong hawak. Shit! Bitawan mo ako! Nagpupumiglas si Alicia habang iwinawas-iwas ang katawan. Nahihirapan si Voltaire, kaya naman ay wala siyang nagawa kundi ang kargahin ng babae sa likuran niya. Kaya mas nagpumiglas si Alicia. Sabi ng bitawan mo ako eh! At saka, yung cellphone ko nahulog! Hindi siya pinakinggan ni Voltaire at dahil sa kamay niyang nakaposas ay hindi niya ito magawang hampasin man lang. Inilagay ni Voltaire ang babae sa backseat, kaya naman ay sinamaan siya nito ng tingin dahil napamudmod ito sa upuan. Seriously? Ngayon pa talaga na may meeting kami ni Daddy? Hintayin mo makawala ako rito dahil mawawala ka rin sa mundong to. Nagpupumiglas pa rin si Alicia at pinipilit na kumawala sa posas. Sa kabilang banda naman ay kinuha ni Voltaire ang nahulog nitong cellphone at tiningnan. Tumunog pa ito kaya naman ay binuksan niya. Pakawalan mo na ako rito! Sisigaw ako! Nanatili pa rin na inuusisa ni Voltaire ang cellphone at doon niya naman nakita ang text messages ng ama ng babae. Ang huling message nito ay pauuwiin na ang babae dahil sa meeting. Bumalik naman si Voltaire sa sasakyan at pumasok sa driver's seat. Kahit anong sigaw mo, kung tinted at soundproof itong sasakyan ay useless din. Sinira ni Voltaire ang bintana ng sasakyan at tumingin sa babae nang may ngisi sa labi. What do you want, ha? Nasa usapan ba ng pagpupulong ang kidnapping? Naiinis na tanong ni Alicia kaya naman ay natawa ng bahagya si Voltaire. Walang usapan sa kidnapping dahil hindi ka naman na bata. Pag-iinis ng lalaki sa kanya, kaya naman ay sinamaan niya ito ng tingin. Pakawalan mo na sabi ako eh! Naiinis na sigaw ni Alicia, ngunit sa halip na pakawalan siya ay nagsimula ng mag-drive si Voltaire. Saan mo ba ako dadalhin? Huminahon si Alicia makalipas ang ilang saglit, habang nakatingin na ngayon sa labas. Napapabuntong hininga pa siya, habang palihim na kumakawala sa posas na nasa kamay niya, kahit alam niyang hindi siya makakawala mula rito. Sa lugar kung saan hindi ka matutuntan ng ama mo. Simpleng sagot ni Voltaire habang nakatingin lang sa daan. Pansin nga ni Alicia na hindi siya pamilyar sa dinadaanan, kaya naman ay nakaramdam siya ng kaba, ngunit mas nanaig ang tapang niya. Kung anumang balak niyo, hindi kayo magtatagumpay. Dahil kilalang matalino ang pinuno ng papa ko. Mahihimigan sa pananalita ni Alicia na ipinagmamalaki niya ang ama. Kaya naman ay saglit na sinulyapan ni Voltaire ang babae sa rear mirror. Talaga? Tingnan natin. Nakangising sabi ni Voltaire ngunit hindi na sumagot pa si Alicia. Nakatingin lang siya sa lalaki na parabang pinag-aaralan ng mukha nito. Gusto mo bang humarap ako sa'yo para mas makita mo ko? Tanong ni Voltaire sa kanya. Hindi niya alam kung seryoso yun o sarkastiko lang. Ang assuming mo rin no? Hindi kita tinitingnan. Iniisip ko lang kung bakit ako yung kinuha mo. Dahil ba ako yung bunsong anak ng pinuno ng mga Salvatore? O dahil gusto mo ako? Halos mabulunan si Voltaire kahit na hindi naman siya kumakain. Makahulugan naman siyang tumingin kay Alicia.
Talagang yan pa ang naisip mo, no? Tanong niya at napakagat naman si Alicia sa labi niya. Posible naman, hindi ba? Maganda naman ako. At saka, nung unang pagkikita pa lang natin, ako lang yung pinansin mo. Ako lang yung kinausap mo. Ni hindi mo kinausap sina Atlas at Amelia. Pangaasar ni Alicia sa lalaki, ngunit nanatili lang ang seryosong tingin ni Voltaire sa daan. Hindi na tumugon pa. Ano, hindi ka makasagot kasi totoo? Pangaasar ulit ni Alicia, kaya naman ay biglang pumreno si Voltaire. Kaya naman ay malapit pang mahulog si Alicia sa upuan dahil hindi siya nakahawak gawa ng posas sa kamay niya. Pwede bang tumahimik ka na lang? Hindi kita magugustuhan dahil hindi ikaw ang type ko. Sambit ni Voltaire sa kanya, kaya naman ay napataas si Alicia ng kilay. Well, halata nga. Pero tingnan natin. Pangaasar ulit ni Alicia, kaya naman ay hindi na napigilan pa ni Voltaire ang sarili at inikot ang mata na ikinatawa ng babae. Sinusunod ko lang kung anong inuutos sa akin. Ikaw ang kainaan ng ama mo, kaya maaaring malugmok ang grupo nyo kapag nalaman niyang wala ka na. At yun ang gusto ng pinuno namin. Sabi ni Voltaire at sinimulan ulit ang mag-drive. Natahimik naman si Alicia nang marinig yun dahil kailanman ay hindi niya naisip na isa siyang kahinaan ng ama. So, papatayin niyo ako? Bakit hindi na lang ngayon? Tanong ni Alicia sa lalaki na nakafocus sa ginagawa ngayong pagdadrive. Maghintay ka lang dahil sa kabilang lugar ka pa kikitila ng buhay. Sambit ni Voltaire sa kanya, kaya naman ay nakaramdam si Alicia ng kalungkutan. Hindi man lang siya nakapagpaalam sa mga mahal niya sa buhay. Magaling si Alicia sa martial arts pero hindi niya magawang protektahan ang sarili. Kaya naman ay nalulungkot siya, lalo pat nakaposas siya. Kung wala lang talagang poses sa mga kamay niya, ay siguradong ligtas siya ngayon at nabugbog na ang lalaki. Hindi napansin ni Voltaire na nakatulog pala si Alicia, kaya naman ay nang tingnan niya ito sa rear mirror ay nakasandal na ang ulo nito sa gilid ng bintana. Sleepyhead. Bulong niya at nagpatuloy lang sa pag-drive. Nang marating niya ang isang abandonadong bahay ay agad siyang nagpark sa harap nito. Malayo ang lugar na yon kung saan sila nanggaling, kaya naman ay nasisiguro niyang hindi sila matutunton ng mga Salvatore. Agad na lumabas si Voltaire ng sasakyan at binuksan ang backseat. Nagdadalawang isip pa siya kung gigisingin si Alicia, ngunit sa huli ay napagdesisyonan niya na gisingin ito. Gumising ka na, Salvatore! Tinapik niya pa ang balikat ng babae, kaya naman ay agad na idinilat ni Alicia ang mata. Napangiwi nang maramdaman ang sakit sa braso. Pwede bang pakwalan mo na lang ako? Nangangalay na ang braso ko. Totoong nakakaramdam na ng pangangalay si Alicia, ngunit hinawakan lang ni Voltaire ang braso niya at hinila siya. Gusto niyang sapakin ng lalaki dahil sa ginawa nito, dahil alam niyang sinadya nitong hilain siya sa mismong braso niya. Nasa mga kamay kita, kaya makakaramdam ka talaga ng sakit. Hindi ka pwedeng makawala sa poses na yan. Seryosong sabi nito na hawak-hawak pa rin ang braso ng babae. Papunta sila ngayon sa loob ng isang abandonadong bahay. Napalingon naman si Alicia sa paligid at kumunot ang noo niya. What? Ang cheap dito? Naiinis na sabi ni Alicia. Kaya naman ay malakas siyang binitawan ni Voltaire nang nasa loob na sila ng isang kwarto sa bahay. Huwag ka na maginarte. Mamamatay ka lang naman dito. Napakurap si Alicia sa narinig at pagkatapos ay awkward na pinagmasdan ulit ang paligid. Marumi ang paligid at halatang wala nang nakatira dahil nababahayan na ito ng mga gagamba. Marami ring alikabok. At least naman sana, di ba? Sa isang magandang lugar mo ko patayin. Mahinang sabi ni Alicia at napaupo sa sahig. Pagod siya at nais niyang matulog, ngunit panghabang buhay na tulog ata ang magagawa niya. Lalo pat nararamdaman niyang anumang oras ay babarilin o papatayin na siya ng lalaki. Mas maganda dito dahil hindi mahanap ng ama mo ang bangkay mo. Wala ring makakakita sa'yo dahil wala namang mga malalapit na bahay dito. Tinalikuran ni Voltaire ang babae nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Hudyat na may tumawag sa kanya. Kaya naman ay hindi na nakasagot pa si Alicia. Hello pa? Sagot ni Voltaire sa tawag ng ama. Nakuha mo na ba siya? Tanong nito kaya naman ay sinulyapan niya si Alicia na nanatiling nakaupo. Nakataas ang isang tuhod at nasa likod ng dalawang kamay.
Alam ni Voltaire na nahihirapan na ang babae. Yes, ano nang gagawin ko? Itago mo lang hanggang sa hanapin ni Amorsolo. Siguraduhin mo rin na naka-off ang cellphone ng babaeng yan para hindi nila matrack. Kinuha ni Voltaire ang cellphone ni Alicia galing sa bulsa niya at sinubukang buksan yun. Nang hindi yun bumukas, ay naalala niyang na-off niya pala. Sige pa, ako nang bahala sa kanya. Ibinabana ni Voltaire ang kanyang cellphone at ibinalik yun sa bulsa niya. Hey, Tawag pansin niya sa babae. Kaya naman ay dumilat ito at tumingin sa kanya. Huwag mo akong tinatawag. Kung papatayin mo na ako. Huwag kang magpaalam. Masungit na sabi ng babae, kaya naman ay lumapit si Voltaire sa kanya at umupo. Pinantayan siya ng tingin. ayos lang talaga sa iyong mawala. Curious na tanong ni Voltaire habang pinapantayan ang tingin ng dalaga. Nangunot naman ang noo ng babae at tinaas ang kanyang kilay. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Nakaposas ako at walang kalaban-laban. Sa tingin mo ba ay makakaligtas pa ako? Sabi niya habang nagsalubong pa ang kilay. Ngumisi naman si Voltaire at nagkibit-balikat. Anong ginagawa ng paa mo? Tanong ni Voltaire at napatingin naman si Alicia sa paa niya. Ngayon niya lang din naisip na pwede niyang gamitin ang paa niya pansipa sa lalaki. Hindi naman ako ganun kabrutal, no? Napaiwas ng tingin si Alicia dahil sa naiisip niyang posibleng mangyari kapag sinipa niya ang kahinaan ng lalaki. Nagtataka man si Voltaire ay hindi niya na ito pinansin pa. Sabihan mo ako kapag nagugutom ka na. May pagkain ako sa kotse. Nagtatakang tumingin si Alicia sa lalaki at itinaas pa ang kilay niya. Akala ko ba papatayin mo ko? Takang tanong niya at nilingon naman siya ng binata. Ngumiti naman ito na nakapagpasingkit ng mata niya. Hindi ako ganun kabrutal. Panggagaya niya kay Alicia, kaya naman ay naaasar na tiningnan ni Alicia ang lalaki na natatawa lang. Nasaan na ba si Alicia? Maotoridad na tanong ng pinuno ng mga Salvatore na ngayon ay naiinisda dahil sa mahigit 1 oras na ang paghihintay sa bunsong anak. Pati si Amelia at Atlas ay nagtataka rin dahil nasanay silang mas nauuna ang kapatid niya. Sinubukan ko pong tawagan pa pero naka-off ang cellphone niya. Sinubukan ulit tawagan ni Amelia ang kapatid. Ganun na rin si Atlas. Ngunit parehong bagsak ang balikat nila dahil naka-off nga ang cellphone nito. Baka naman nakalimutan niyang may meeting ngayon pa. Kumalma ka muna. Pwede naman tayo magsimula nang wala si Alicia. Sabi ni Atlas at napahawak naman ng matanda sa kanyang sentido. Hindi pwedeng wala si Alicia sa pagpupulong natin, Atlas. Nasa ilalim pa rin ng pagsasanay si Alicia. Kaya naman ay kailangan niya pa rin mag-observe kung paano at anong pag-uusapan natin. Seryosong napasulyap lang si Amelia sa ama habang si Atlas naman ay nagsalubong ang kilay. Alam naman kasi nilang matagal nang tapos ang pag-iensayo ni Alicia at alam din nila kung gaano ito kagaling. Pero paano to pa? Wala pa rin si Alicia. Magdadalawang oras na. Napatingin pa si Atlas sa kanyang relo. Napabuntong hininga naman ang matanda sa mga tauhan na nagbubulungan din. Hindi matutuloy ang pagpupulong dahil wala si Alicia. Natigilan si Atlas sa narinig at nangunot ang noo niya. Nanatili namang kalma lang ekspresyon ni Amelia. Pa naman, narito na ang lahat. Si Alicia na lang ang kulang. Ang tanging ginagawa lang ni Alicia ay makinig. Big deal ba yun? Naiinis na tanong ni Atlas. Lumiban pa kasi siya sa trabaho para sa meeting, ngunit hindi lang matutuloy. Kailangan natin si Alicia dahil siya ang bibilinan mo ng posisyon pa. Tama ba? Sabat ni Amelia. Hindi niya napigilan ang emosyon at sinagot na ang ama. Alam at ramdam niya naman kasing mas mahalaga sa kanilang ama si Alicia kaysa sa kanila. Alam niya ring si Alicia ang magiging susunod na pinuno base sa narinig niya sa ama nang minsang may makausap ito. Gayon pa man ay hindi nagtanim ng galit ang dalawa dahil gano'n naman talaga ang takbo ng mafia. Weh, totoo ba to pa? Tanong ni Atlas na natatawa pa. Well, walang problema sa akin kung siya ang susunod sa'yo. Pero pa naman, pagpahingahin at paggalain mo naman si Alicia kahit minsan. Pwede namang sabihin na lang namin ni Amelia sa kanya ang pag-uusapan natin. Sabi ni Atlas na ikinatango naman ni Amelia. Ngunit ang buhay ni Alicia ay delikado sa ngayon, lalo pat mag-isa siya. Alam kong may nakasunod na mga mata sa inyo, kung saan man kayo nagpupunta.
Pumunta sa harapan ng matanda at hinarap ang lahat ng naroon. Elegante itong nakatayo sa harap na parabang isang sindikato na nangangampanya. Ilang oras nang late si Alicia? Tanong ng matanda na nakatingin kay Amelia, kaya naman ay tiningnan ng babae ang relo at tumingin sa ama. Magtatatlong oras na pa. At nag-aalala na ako dahil hindi kailanman na nagtagal ng ganong kahabang oras si Alicia sa labas. Seryosong sabi ni Amelia na nakatingin pa sa mga mata ng kanyang ama. Nakikitaan naman ng pag-aalala ang mata ng matanda. Kung ganun, itrack niyo ang cellphone ni Alicia. Pag-utos ng matanda, ngunit kaagad na umiling si Amelia. Tulad ng sabi namin kanina, naka-off ang cellphone ni Alicia at hindi namin magawang matrack ang telepono kung naka-off ito. Sabi ni Amelia at sinusubukan na itrack ang cellphone ni Alicia, ngunit hindi lumalabas ang email ni Alicia doon. Napakunot naman ang noo ng pinuno ng mga Salvatore. Ay! Pakiramdam ni Alicia ay nasusugatan na ang kamay niya dahil sa pwersahan niyang pagkukumawala sa posas na nasa kamay. Ilang oras na siyang nagpupumiglas doon, ngunit hindi niya matanggal-tanggal. Hindi niya naman kasi talaga basta-basta magagawang makawala sa posas. Nakakainis! Ano ba ako? Aso? Naisipan na lang ni Alicia ang paa sa sahig at tiningnan ang nakabukas na pintuan ng kwarto. Tumayo siya at naglakad patungo roon. Ginamit niya naman ang paa niya para buksan ng malaki ang pintuan. Natuwa pa siya dahil sa wakas ay gumana ang utak niya at nagawang gamitin ang paa niya. Nasaan na ba yung lalaking yun? Bulong niya pa at sumilip sa labas. Wala pa rin siyang nakikitang Voltaire doon, kaya naman ay tuluyan na siyang lumabas. Lumapit siya sa isang bintana at pilit na sinisilip ang labas. Sigurado siyang paggabi na dahil sa takip silim na nakikita. Nang humarap siya uli ay may nabangga siyang matigas na ikinaatras niya, kaya naman ay napapikit siya. Nang idilat ang mga mata ay nagulat siya na makita si Voltaire. Ano ba? Hindi ako mamamatay sa gutom mo sa baril eh. Sa nervyos mo ko papatayin. Naiinis na sabi niya at sinamaan ng tingin si Voltaire. Seryoso naman siyang tiningnan ng lalaki. You're hungry? Tanong ni Voltaire, kaya naman ay nagsalubong ang kilay ni Alicia. Bakit naman ako magugutom? Hindi ako Napatigil si Alicia nang tumunog ang tiyan niya, na mas ikinarseryoso ng tingin ni Voltaire sa kanya. Di ba sinabi ko sa'yo na sabihan mo lang ako kapag nagugutom ka na? Naiinis na sabi ni Voltaire kaya naman ay makahulugang tiningnan nito ni Alicia. Paano ako makakakain ng may posa sa kamay? Sige nga, isipin mo. Sarkastikong sabi ni Alicia na inirapan pa ni Voltaire. Ngunit pinigilan ng lalaki ang sarili niyang singhala ng babae. Ang totoo ay ayaw na ayaw niyang iniirapan siya. Susubuan kita. Ano? Parang nabingi si Alicia sa narinig dahil kailanman ay walang lalaking nag-offer na susubuan siya. Susubuan kita. Muling sabi ni Voltaire kaya naman ay lumamlam ang tingin ni Alicia sa kanya at napakurap-kurap. Ano? Mahina ng tanong ni Alicia. Kusa na lang yung lumabas ng hindi namamalayan. Papatayin kita. Bumalik ang pagkainis sa mukha ni Alicia. Kaya naman ay mahinang natawa si Voltaire. Maghintay ka dyan. Kukuha lang ako ng pagkain. Sabi nito at tinalikuran na siya. Naiwan naman siya roon na napamaang dahil totoo ngang susubuan siya nito. Pero mas prefer niyang kumain gamit ang paa niya. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na kaya niya yon. Pwisit, sino ba kasing nagpauso ng posas na to? Bubulong-bulong pa si Alicia habang naghihintay ng milagro na kakalas ng posas niya. Ngunit kamalas-malasan man ay bumalik na ito na may dalang pagkain. Ano yan? Tanong ni Alicia. Nasa isang transparent cellophane nakalagay ang ulam at kanin. May isang mineral water din. Wala namang hawak na kutsara ang lalaki dahil nagkakamay lang ito. Pakbet ang ulamin mo. Ito lang ang sa tingin ko ay masarap. Sabi ni Voltaire. Tiningnan naman ni Alicia ang mga yun at napanganga dahil marami yun. Gulay ba yan? Hindi ako kumakain ng gulay. Lalo na yan. Tinuro niya pa ang kanin na nakabalot sa cellophane. Hindi ako nagra-rice. Diet ako. Naiinis na sabi niya kaya naman ay inilapag ni Voltaire ang pagkain sa maliit na mesang naroon.
Kapag ako ang kasama mo, huwag ka mag-inarte. Sabi ni Voltaire. At binuksan ang mga pagkain nang biglang magsalita si Alicia. Seryoso ka na ba? Nasusubuan mo ko? Tanong ni Alicia, kaya naman ay napatigil si Voltaire. Subukan mong kumain na mag-isa. Inilapag niya ang kanin sa mesa na tiningnan lang ni Alicia. Sa kalagayan niya ay alam niyang hindi siya makakakain ng mag-isa, kaya naman ay sinamaan niya ito ng tingin dahil pakiramdam niya ay naasar lang siya nito. Fine, just make sure na nahugasan mo ang kamay mo. Paninigurado niya na ikinangisi ng lalaki. Kumuha naman ng ulam ang lalaki at inilagay sa kanina. Agad nitong sinubo yun ni Alicia. Nahugasan ko syempre ang kamay ko. Galing ako sa CR eh. Napaubo si Alicia nang dahil sa narinig, kaya naman ay inakay ni Voltaire ang babae at pinainom ng tubig. Nagpipigil siya ng tawa habang ginagawa yun. Tangina mo! Ang dugyot! Ang bastos mo! Naiiyak na sabi ni Alicia na mas ikinatawa ni Voltaire. Natigilan naman si Alicia at tumingin sa lalaki na hanggang ngayon ay tumatawa pa rin. Tawang-tawa ka! Kapag ako nakawala sa poses na to, patay ka talaga sa akin! Hindi na yun pinansin pa ni Voltaire at sunod-sunod na sinubuan si Alicia. Masama pa rin ang tingin ng babae sa kanya. Papa, naka-off pa rin ang cellphone ni Alicia. Pakiramdam ko ay may nangyari ng masama sa kanya. Sabi ni Amelia na panay pa rin ang tawag sa number ni Alicia. Ngunit palagi siyang bigong makakuha ng sagot mula rito. Ilang oras na? Tanong ng ama nila. Kaya naman ay agad itong sinagot ni Atlas. Isang araw na pa. I contacted her friends already. Pero sabi nila ay hindi naman daw nila nakita si Alicia. Napatango-tango ang pinuno at napabuntong hininga. Nautusan niya na rin ang mga tauhan na libutin ang lugar nila para hanapin ang babae. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na tawag. Interesado ang pinuno ng mga Bianchi kay Alicia. Posibleng nasa kanila si Alicia. Pagbasag ni Atlas sa katahimikan sa loob ng opisina, kaya naman ay tumingin ang ama niya sa kanila. Talaga? Oo pa, nung gabing pagpupulong kasama ang mga Bianchi, nabanggit ng pinuno nila na nakuha ni Alicia ang atensyon niya. Maaring ginawa nilang pain si Alicia para ikagalit mo. Nagtiim ang bagang ni Mr. Salvatore at agad na kinuha ang cellphone niya. Idinaya ang numero ng pinuno ng mga Bianchi. Agad naman itong sumagot. Napatawag ka, amigo. Napagdesisyon naman na bang ibigay na lang sa amin ang teritoryo mo? Nahihimigan sa tono ng matanda ang pagiging sarkastiko. Kaya naman ay mas ikinagalit ito ni Mr. Salvatore. Ibalik mo sa akin si Alicia. Maotoridad niyang sabi. Sandaling tumahimik ang kabilang linya, ngunit maya-maya pa ay sumagot ito. Anong kinalaman ko sa pinakamamahal mong anak, amigo? Sarkastiko pa rin ang tono ng matanda sa kabilang linya. Alam kong kinuha mo si Alicia. Para hindi nalalaki pa ang gulo, ibalik mo siya sa amin. Napatingin si Atlas sa naiinis niya ng ama at napangisi. Alam niya kasing iba kung magalit ang ama niya at wala siyang gagawin at hindi niya pipigilan pa ang kanyang ama sa gagawin nito kung sakali. Wala akong may babalik sa iyo, amigo. Matapos noon ay binabana ng kabilang linya ang telepono. Pumikit naman ang mariin si Mr. Salvatore. Hintayin nilang mahanap ko si Alicia. Saka ko sila papatayin. Seryoso nitong sabi at tiningnan si Amelia. Amelia! Tawag nito sa anak niya, kaya naman ay napatingin ang babae sa kanya. Nais kong sundan mo palagi ang anak ng mga Bianchi na yon. Alam kong nakasama mo na si Voltaire at alam ko rin panandalian mo siyang naging kaibigan. Kaya naman ay pagkakatiwala ko siya sa'yo. Napatango ang babae at napabuntong hininga pa. Inilipat naman ng matanda ang tingin kay Atlas. Ikaw naman. Panimula nito na ikinatingin ni Atlas sa kanya. Nakangisi pa. Alamin mo kung ano ang mga pagpupulong na ginagawa ng mga Bianchi. Napamaang si Atlas sa narinig. Yun na yata ang pinakamahirap na utos ng kanyang ama sa kanya. Kung nais niya ng gulo, hindi ko siya aatrasan. Seryosong sabi ng matanda at lumabas na sa silid na yon. Nagkatingin na naman si Atlas at Amelia sa isa't isa. Bakit hindi mo na lang ako pakawalan? Tanong ni Alicia kay Voltaire na kanina pa nakaupo sa harapan niya. Ilang araw na siyang nasa abandonadong bahay kasama ang lalaki, pero palaging inaasar lang siya nito.
Dahil naaalala ko pa rin ang sinabi mong kapag nakawala ka sa posas na yan, patay ako. Ginaya pa ng lalaki ang tono ni Alicia, kaya naman ay masama siyang tiningnan nito. Alam mo, kung hindi man ako makakapatay sa'yo, malamang ay si Amelia, si Atlas, o kaya naman si Papa ang gagawa nun. Sa sitwasyon ko na to, ni wala akong kahit anong armas. Kaya paano kita mapapatay kung sakaling makawala nga ako sa posas na to? Naiinis na sabi ni Alicia na ginagalaw-galaw pa ang kamay niya sa likod. Yun ang ginagawa niya upang i-exercise ito. Pwedeng gamitin mo ang martial arts skills mo at baliktarin ang sitwasyon natin. Alam kong magaling ka sa martial arts, kaya hindi imposibleng mabaliktad ang sitwasyon natin. Sabi ni Voltaire na tiningnan lang ng babae. Hindi ko iniisip yan, no? Umirap si Alicia, kaya naman ay muling nag-init ang mukha ni Voltaire. Isang irap mo pa. Nagbabanta ang tono niya, kaya naman ay nangasar si Alicia at umirap. Pinigilan ni Voltaire ang sarili niya na hindi makagawa ng kahit na ano. Ayaw na ayaw ko ang inihirapan ako dahil nakakabawas ng kapurian yun sa pagiging lalaki ko. Kaya isang irap mo pa, hahalikan kita. Natigilan si Alicia sa narinig at makahulugan na tiningnan ng lalaki. Halik? Pervert! Sigaw niya, ngunit nanatili lang siyang tiningnan ng lalaki ng seryoso. May sasabihin pa sana si Alicia, ngunit pinili niyang manahimik na lang. Ayaw niya namang may makakuha ng first kiss niya, lalo pat ang taong kinaiinisan niya ang makakakuha nun. Maya-maya pa ay tuminulit siya sa lalaki na prente lang na nakaupo at nagsalita naman agad siya nang magtama ang paningin nila. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Sabi ni Alicia na ikinakunot ng noo ng lalaki. Maya-maya pa ay ngumisi ito. Hindi kailanman nagtutulungan ng magkalaban. Sagot niya pero ngumiti lang si Alicia. Di gawin natin. Magtulungan tayo. Gumawa tayo ng paraan para magkaayos ang pamilya natin. Dahil ayoko ng gulo. Ayoko nang makakita na may nag-aaway. Seryosong sabi ni Alicia at napatingin sa paahan niya. Ipinilig naman ni Voltaire ang ulo. Mafia ka. Dapat lang naharapin ang kalaban. Kaya hindi ako naniniwala sa'yo. Huwag mo kong hikayatin. Sabi ni Voltaire na seryosong nakatingin kay Alicia. Palihim naman na umirap ang babae. Isa akong mafia, pero hindi ako kagaya nila. Anak ako ng mafia, pero hindi ibig sabihin na sanay na ako sa mga pinaggagawa nila. Baguhan ako, okay? Sa totoo nga ay nasa ilalim pa ako ng ensayo. Napangiwi si Alicia nang dahil sa sakit ng balikat. Nakita naman ni Voltaire yun. Kaya naman ay kinuha niya mula sa bulsa ang susi ng posas at lumapit sa babae. Hindi pa rin ako naniniwala. Pero kung totoong ayaw mo ng gulo at nais mong makipagtulungan sa akin, hindi ka aalis sa bahay na to. Tinanggal ni Voltaire ang posas sa kamay ni Alicia. Kaya naman ay ngumuwi si Alicia nang ma-stretch niya na ang braso. Deal, hindi ako aalis. Pero bigyan mo ako na makakain. Sabi nito. Pinipigilan ng sariling sapakin ng lalaki, lalo pat naalala niya ang pang-aasar nito ng magdaang araw. Aalis ako. Kailangan nandito ka pa rin sa pagbalik ko. Tinalikuran na nito si Alicia at lumabas sa bahay na yun. Napamaang naman ng babae at napasuntok-suntok pa sa hangin. Bumiyahe pabalik sa kanilang lugar si Voltaire dahil kailangan niyang maging updated sa mga gawain sa mafia o kung ano pang plano ng kanyang ama. Hindi sa plano niya talagang tulungan si Alicia, ngunit kagaya ng babae ay nais niya rin ang katahimikan. Bumalik ka! Napangiti ang ama ni Voltaire sa kanya nang makita siya. Seryoso niya lang itong tiningnan. Kumusta ang babae? Tanong nito. Palihim naman na nakagat ni Voltaire ang ibabang labi habang umiinom ng tubig. Ayos lang siya, ngunit galit. Natural lang yun. Kinurlong ko siya sa isang kwarto habang nakaposa sa mga kamay. Kaya sigurado kong hindi siya makakawala doon. Ipinagpatuloy na lang ni Voltaire ang pag-inom sa tubig. Siyempre ay hindi yun totoo. Tumawag din si Amor Solo at hinahanap sa akin ang anak niya. Kahit kailan talaga ay malakas siyang makiramdam. Naiiling na sabi ng kanyang ama kaya naman ay napatitig siya dito. Pa, ano nga palang dahilan kung bakit nabubuwag-buwag kayo? Imbis na kasamahan mo siya sa organisasyon noon. Curious na tanong niya sa kanyang ama, kaya naman ay umupo ito at nagsimulang magkwento. Hindi ko nga pala nakwento ang buong detalye.
Ngunit dahil ikaw ang kaisa-isahan kong anak at mapagkakatiwalaan naman ni kita, nararapat lang na malaman mo ang lahat. Uminom ito ng wine at pinagmasdan pa ang wine glass. Nanatiling nakatayo naman si Voltaire roon. Tatlo kami magkakaibigan. Ako, si Amorsolo, at ang namayapa naming kaibigan, si Florentino. To make the story short, ako ang sinisi ni Amorsolo sa pagkamatay ni Florentino. Wala akong magawa dahil maging ang ibang kasamaan namin ay yun ang pinaniniwalaan. Ngunit ang totoo ay hindi ako pumatay sa matalik naming kaibigan, kundi ang isa pa naming kasamahan. Hindi ko nasasabihin ko sa iyo kung sino. Ngunit nasa paligid pa rin siya at nagsasaya. Napatingin si Voltaire at pinonseso ang utak sa narinig. Marami nang napatay ang kanyang ama, ngunit naniniwala siyang hindi nga nun magagawang patayin ang kaibigan. Agad siyang bumalik sa abandonadong bahay kung saan niya iniwanan si Alicia. Napapatingin pa siya sa side mirror dahil may mga sumusunod na motor sa kanya. Nawala lang yon nang malapit na siya sa abandonadong bahay. Nang nasa harap na siya ng bahay ay agad siyang bumaba at naabutan ng babae sa labas. Iba na ang suot nitong damit. Malamang ay nakapangbihis na. "Bakit ka pa bumalik?" tanong ng babae. Nakataas ang kilay nito at pinagkrus pa ang braso. Bakit hindi ka umalis? Tanong pabalik ni Voltaire, kaya naman ay ginala ni Alicia ang tingin niya at kinagat pa ang loob ng pisngi. "Seryoso ako sa sinabi ko makikipagtulungan ako sa'yo para sa maayos na relasyon ng pamilya natin." Seryosong sabi niya. Nakatingin lang din si Voltaire sa kanya. "Ang papa mo, siya ang tinuturing na taksil sa grupo nila nung magkakasama pa sila ni Papa sa isang grupo." Nagtiim ang bagang ni Voltaire sa narinig. Naiinis siya, lalo pat taksil ang tingin ng lahat sa kanya dahil sa maling paniniwala ng ama ni Alicia. Hindi totoo yan. "Hindi ko rin alam dahil hindi pa ako pinanganak nang mangyari yon. Wala akong pinaniniwalaan, Voltaire. Kaya nga makikipagtulungan ako sa'yo, di ba? Dahil naniniwala akong maibabalik pa ang pagkakaibigan nila." Napatingin si Voltaire sa mukha ni Alicia. Nakikita niya na pursigido ito. Hindi ang ama ko ang pumatay sa kaibigan nila. Inakusahan lang si Papa sa kasalanan na hindi niya naman ginawa. At ang paniniwala ng ama mo ay ang ama ko ang nagpatay sa kaibigan nila. Ngayon, paano mo masasabing maibabalik pa ang pagkakaibigan nila? Lumobo ang pisngi ni Alicia at nag-isip. Alam niyang mahihirapan sila, ngunit pursigido na siya. Pag-usapan ng nakaraan. Nagulat si Alicia na makita si Amelia. Kanina pa pala nakasandalang babae sa pader nang hindi nila napapansin. Hindi na nagulat pa si Voltaire dahil alam niyang ito ang sumusunod sa kanya kanina pa. Amelia?" Nagugulat pa rin na tanong ni Alicia, kaya naman ay ngumiti ng kaunti ang babae. "Bakit dito mo dinala si Alicia? Allergy sa malamok na lugar ang kapatid ko." Sabi ni Amelia na nakatingin pa sa lalaki. Napamaang naman si Alicia nang makita na nangaasar lang ito. Mas nagtaka pa siya dahil hindi ito galit. Dito ang tinuro ni Papa na lugar kung saan dadali ng kapatid mo. Hindi ko nakasalanan kung malamok dito. Seryosong sabi ni Voltaire. Nilipat naman ng babae ang tingin kay Alicia. "Kung plano niyong pagbatiin ang mga pamilya natin, simulan niyo na magplano. Dahil nakaplano na si Papa sa pag-atake sa inyo, mga Bianchi." Inilipat ni Amelia ang tingin kay Voltaire. "Tulad ng sabi ko, kailangan nilang pag-usapan ng nakaraan. Naniniwala akong hindi pa sila nakapag-usap simula noon. Kaya kailangan nilang balakan ang nakaraan. Kailangan mong umuwi sa atin, Alicia, at pigilan ang gagawing pag-atake ni Papa. Bagkus, hikayatin mo siyang makipag-usap ulit ng masinsinan sa mga Bianchi. Dahil ikaw lang makakagawa nun kay Papa." Napakagat si Alicia sa ibabang labi niya at tiningnan si Voltaire. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya. "Voltaire, hayaan mo ko na ako nang bahala sa kapatid ko. At ikaw na rin bahala sa papa mo. Ako nang bahala sa lugar kung saan sila mag-uusap." Tinalikuran sila ng babae at bumalik sa motor nito. Hahabol pa sana si Alicia nang bigla siyang pigilan ni Voltaire na nakahawak pa sa kamay niya. Nagsalubong naman ang kilay ni Alicia na tiningnan ng kamay ni Voltaire na nakahawak pa rin sa kanya. "Narinig mo si Amelia, di ba? At saka, ang tanga mo sa part na hindi mo alam na nasundan ka na niya." Natawa ng bahagya si Voltaire sa narinig. Hindi pagiging tanga na hinayaan ko siyang sundan ako.
Hindi pa rin binitawan ni Voltaire ang kamay ni Alicia at basta na lang itong hinila patungo sa sasakyan. Binuksan naman ni Voltaire ang passenger seat at doon ipinasok si Alicia. Ngayong kilala mo na ako, diyan ka uupo. Hindi na nakasagot pa si Alicia nang isinara ni Voltaire ang pintuan. Napanguso naman ang babae at hinintay pa na makapasok si Voltaire bago sila makaalis. Pa, nakita ko na si Alicia. She's with Voltaire. Napakurap si Mr. Salvatore nang marinig ito mula sa kanyang anak. Ano? Magkasama sila sa iisang bahay, sa malayong lugar. Sa tingin ko ay nag-iibigan sila. At sa tingin ko rin, wala na tayong magagawa kundi suportahan sila. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mr. Salvatore sa narinig. Maging si Atlas na nakikinig lang ay nabitawan ng cellphone. Hindi makapaniwala. Sa isang linggong nawala si Alicia, ay sumama lang siya sa anak ni... Parang hindi talaga makapaniwala ang matanda at nahihirapan pang bigkasin ang pangalan ng katunggali. Alam ni Amelia ang ginagawa at sinasabi. Hindi man yun ang totoo ay yun ang naiisip niyang paraan para matigil ang gulo. Ngayon pa lang ay nais na niyang humingi ng tawad sa kapatid. Sabay silang napatingin sa pagbukas ng pintuan ng kwarto at nakita roon si Alicia na nakayuko. Kaya naman ay agad na tumayo ang matanda. Bago pa man niya masampal ang anak ay humarang si Atlas para protektahan ng kapatid na ikinagulat ni Alicia. Bakit ka pa bumalik? Walang hiya kang bata ka. Galit na sabi ng matanda kaya naman ay nagtatakang tumingin si Alicia kay Amelia. Pinipigilan naman ni Amelia ang ngiti. Nakipagtanan ka? At sa mismong anak pa ng kabilang grupo? Kanino? Kay Voltaire Bianchi? Ano pa? Anong tanan? Ate? Napamaang si Alicia kaya naman ay natahimik saglit ang ama niya. Isang linggo kang nawala, Alicia. Ang sabi ni Amelia, nakita niya si Voltaire kasama ka sa iisang bahay. Hindi ba't matatawag yun na pagtatanan? Dinilaan ni Alicia ang kanyang labi at nagtatanong na tumingin kay Amelia. Pinandilata naman siya nito at alam niya na agad ang ibig sabihin. Madalas kasi nilang ginagawa ito simula nung bata pa sila. Nagmamahalan kami. Nais mapapadyak ni Alicia nang sabihin yon. Hindi naman napigilan ni Amelia ang mapangisi dahil sa narinig. Diyos ko! Nagmamahalan? Hindi mo ba man lang naisip na hindi kayo maaaring magkatuluyan? Galit na sabi ng kanyang ama. Napaisip din si Atlas at tumingin sa dalawang kapatid ng may pagdududa. Nararamdaman niyang kasing hindi yun totoo. Kailangan natin ng kapayapaan. Para mangyari yun, kailangan namin magsama ni Voltaire. Hindi ba't mas maganda yun pa? Magiging isa tayo ulit sa mga Bianchi sa pamamagitan namin ni Voltaire. Labag man sa loob ay sinabi iyon ni Alicia na ikinangisi ni Amelia. Tumango pa ito na nagsasabing ipagpatuloy lang ang ginagawa. Palibhasa kasi ay nasa likod siya ng ama at hindi siya nito nakikita. Lecheng kapayapaan yan. Hindi ko matatanggap si Marcos Bianchi. Makipaghiwalay ka sa anak niyan. Sigaw nito na nag-echo sa buong paligid. Napatingin naman si Alicia kay Amelia. Pa, kailangan yung mag-usap ni Mr. Bianchi bago kayo magpatayan. Para naman kahit papaano, malaman niyo ang saloobin ng isa't isa na hindi niyo nasabi dahil mas pinairal niyo ang pride niyo. Sabi ni Alicia na nilapitan pa ng kaunti ang namumulan niyang anak. Huwag mo kong pinangungunahan sa nais kong mangyari. Hanggang ngayon na hindi pa nila sinasauli ang teritoryo natin at dumagdag pa ang relasyon niyo ng anak niya. Mas lalo kong gugustuhin patayin ng Bianchi na yun. Galit na sabi ng kanyang ama, kaya naman ay napabuntong hininga siya. Sa ayaw at sa gusto mo, makikipag-usap ka kay Mr. Bianchi. Maotoridad, walang takot at seryosong sabi ni Alicia. Hindi naman ito makapaniwalang nakatingin sa kanya. Kung gusto mong malinis ang pangalan mo, kausapin mo si Amorsolo Salvatore. Sabi ni Voltaire sa ama na kumunot lang ang noo. Bubalik ka lang dito para sabihin yan? Sa tingin mo, ikakausapin ako ng lalaking yon? At kahit makipag-usap pa ako sa kanya, hindi na malilinis pa ang pangalan ko. Seryosong sabi ng matanda. Naitulak naman ni Voltaire ang dila sa loob ng pisngi at nakapamewang pa. Walang masama kung susubukan. Napatingin si Voltaire sa cellphone niya na nasa mesa. Nag-vibrate kasi ito at maski ang kanyang ama ay napatingin dito. Hello? Narinig niya naman ang buntong hininga sa kabilang linya.
Si Amelia to, at nais ka makausap ni Papa. Mahinang sabi nito na para bang kinakabahan. Pinagtaka niya ito. Tinignan niya ang ama bago ito tinalikuran. Bakit? Hello? Si Voltaire ba to? Hindi ako natutuwa sa pagtatanan mo sa anak ko Ngunit sabihin mo sa ama mo na mag-uusap kami. Nailayo ni Voltaire ang cellphone galing sa tenga niya nang marinig ang malakas at nakakatakot na boses nito. Mas nagulat din siya sa sinabi nito. Tanan, sir? Mahinang sabi ni Voltaire na sarkastikong natawa naman na nasa kabilang linya. Parang hindi makapaniwala. Ngayon ay nagmamaang-maangan ka. Halos mabaliw ako kakaisip kung nasaan ang anak ko sa loob ng 1 linggo. Pero tinanan mo. Naputo lang sasabihin sana nito nang marinig niya ang boses ni Amelia. Pasensya ka na. Isisend ko na lang sa iyong address. Agad nitong ibinaba ang linya kaya naman ay mas ipinagtaka yun ni Voltaire. Tanan? Bumalik si Voltaire sa loob at hinarap ulit ang ama. Inimbitahan ka ni Amorsolo sa isang restaurant. Mag-usap kayo ng masinsinan. Sabi ni Voltaire at umalis na sa opisina ng ama nang may malalim pa rin na pag-iisip. Sa kabilang banda ay hindi alam ni Alicia ang gagawin niya. Alam na ni Voltaire na ang pagtatana ng ginawang dahilan ni Amelia kung bakit nawala siya ng 1 linggo. Hindi niya kayang harapin ito. Bakit pa kasi sa dinami namin ang pwedeng idahilan? Ipagtatanan pa ang naisip mo. Naiinis na sabi ni Alicia kay Amelia ngunit tumawa lang ito. Ate, hindi ako nagbibiro. Sabi niya ulit. Kaya naman ay sumeryoso na ang kanyang ate. Kung wala ka namang nararamdaman sa kanya, hindi ka maaapektuhan ng ganyan. Malay mo, kaya ganyan ang nararamdaman mo. Dahil sa loob ng 1 linggo na siyang nakikita mo, nagustuhan mo na pala siya. Naalala ni Alicia ang pagtulong ni Voltaire sa kanya na kumain dahil nakaposa siya ng kamay. Kung paano inaasar siya nito na kinaiinisan niya at ang tawa nito na ikinatulala niya. Hindi ko siya gusto, okay? Inirapan niya ito at tiningnan ang oras. Halos oras na para sa pagkikita ng kanyang ama at ng pinuno ng mga Bianchi. Kaya naman ay tumayo na siya at lumabas. Nauna nang pumunta ang kanyang ama sa restaurant na pinareserve ni Amelia kaya naman ay sumunod siya. Nang makapag-park si Alicia ay nagulat pa siya nang sabay silang dumating ni Voltaire. Buti na lang talaga ay nakaligo na siya. Alicia! Pagtawag nito sa kanya, kaya naman ay tumingin si Alicia rito at awkward na ngumiti. Andiyan na ba ang papa mo? Nasa loob na si papa. Hindi pa rin makatingin si Alicia sa lalaki, kaya naman ay sumilip si Voltaire sa mukha ng babae. Kanina pa sila sa loob. Napatingin si Alicia sa loob ng restaurant at nakikita niya nga roon ang 2 matanda na seryosong nag-uusap. Magkaibigan nga pala sila noon, ano? Pero curious ako kung sino ang pumatay na isa pa nilang kaibigan. Napakagat si Alicia sa kanyang labi matapos sabihin yun. Madalas kasi silang dalawa na nag-aasaran, kaya hindi siya sanay na tahimik silang dalawa. Kilala ni Papa, pero hindi ko alam kung sino. Sagot ni Voltaire at tiningnan ang kalahating mukha ng babae. Matangos ang ilong nito at makinis din. Kaya naman ay hindi siya nabuboring kahit titigan niya ito. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Tanong ni Voltaire. Nagtataka na kasi siya sa babae. Bakit naman kita titingnan? Sarkastikong tanong ni Alicia. Kaya naman ay mahinang tumawa ang lalaki. Palagi mo naman akong tinitingnan kahit hindi ako nagsasalita. Sabi ng lalaki, kaya naman ay tumingin na ng diretso si Alicia sa kanya. Sasagot pa sana ang babae nang marinig niya ang tawa ng ama. Papalabas na ito ng restaurant at nakalagay pa ang braso nito sa balikat ni Mr. Bianchi. Hindi ko akalaing ganun ang sinapit mo. Nagpapasalamat na lang ako at nagkakaintindihan na tayo. Sabi nito habang tumatawa, kaya naman ay napamaang si Alicia habang tinitingnan ng dalawa na nagngingitian. Habang si Voltaire naman ay napapangiting pinagmasdan ng dalawa. Oh, nandiyan na. Hindi na nasabi pa ng ama ni Alicia ang nais sabihin nang makita nitong magkasama silang dalawa ni Voltaire. Nagbago ang mood nito at masama silang tiningnan. Kayong dalawa, ang lakas pa ng loob niyong magsama. Naiinis na sabi nito at hinawakan naman ni Mr. Bianchi ang balikat nito. Amigo, mas magandang may magandang relasyon din ang anak natin para sa ating magandang samahan. Kaya hayaan mo na sila. Sabi ni Mr. Bianchi at napakagat naman ng labi si Alicia dahil halatang walang alam ang matanda. Hindi mo naiintindihan.
Ang batang yan ay nagtanan ng 1 linggo. Galit na sabi ng kanyang ama na susugurin pa sana si Voltaire, ngunit pinigilan ito ng isa pang matanda. Ako ang nagutos kay Voltaire na ilayo si Alicia sa'yo. Hindi sila nagtanan. Napatingin ang ama ni Alicia sa kanya nang may nagtatanong na tingin. Napangiti naman si Alicia sa ama niya na parang humihingi ng tawad. Bakit mo naman intusan ng anak mong ilayo ang anak ko? Amigo, hindi pa tayo maayos nun. Huwag mo nang isipin. Ang kailangan nating isipin ngayon ay kung paano natin mapapatumba si Goryo. Sinamaan lang ito ng tingin ng kanyang ama at pumasok na sa sasakyan nito. Ganun na rin si Mr. Bianchi, kaya naman ay naiwan na silang dalawa ni Voltaire. Saan ka na ngayon? Tanong nito. Hindi ito mapakali at parang may sasabihin. Hindi ko alam. Sandaling katahimikan pa ang namuo sa pagitan nilang dalawa nang magbiglang magsalita ulit si Voltaire. Wanna grab some coffee? Mahigit 1 oras pang nag-isip si Alicia bago na pagdesisyonang sumama sa lalaki upang magkape. Mama! Ayaw ibigay sa akin ni Vin ang teddy bear ko! Sambit ng batang babae na si Amaya habang sinusumbong ang kanyang kambal sa ina. Mas inaasar pa siya ng kambal niya na mas ikintawa naman ito. Vin, ibigay mo na sa kambal mo ang laruan niya. Sabi ni Alicia habang hinahagod ang likod ng batang babae. Si Vin naman ay makulit na umiling. Vincent, may sarili kang teddy bear. Pagpapaalala niya sa batang lalaki ngunit umiling lang ulit ito. Ayaw ko po sa teddy bear ko. Change na lang po kami ni Amaya. Makulit na sabi nito. Kaya naman ay hindi matigil sa pag-iyak si Amaya. Vincent! Narinig ni Alicia ang maotoridad na boses sa likod niya. Kaya naman ay otomatikong ibinalik ni Vincent na may nguso sa labi ang teddy bear sa kambal na ngayon ay tumahan na sa pag-iyak at bumalik sa pwesto nito para mag-color. Hindi ka talaga marunong magpatahan ng bata. Pang-aasar sa kanya ng nobyong si Voltaire na ikinanguso niya. Alam naman kasi ni Amelia na hindi ako mahilig sa bata, pero pinapabantay niya sa akin ang mga bulinggit na to. Mas humaba pa ang nguso niya, kaya naman ay hinalikan niyo ni Voltaire. Takutin mo lang ng konti, mahal. Biro ni Voltaire na tumabi sa kanyang umupo sa sahig. Nakakainis. Nasaan na ba kasi ang ama ng mga batang to? Iniwan na lang bigla sa era si Amelia. Natawa ng bahagya si Voltaire sa narinig at isinandal ang ulo ni Alicia sa balikat niya. Ayaw mo ng anak? Promise, hindi kita tatakbuhan. Natigilan si Alicia sa biglaang tanong na yon ni Voltaire. Kahit kailan ay hindi nito tinanong ang bagay na yon, kaya naman ay napaiwas siya ng tingin. Hindi ko alam kung nagbibiro ka o seryoso ka dyan. Naaasar na sabi niya, kaya naman ay hinalikan ni Voltaire ang sintido niya. Seryoso ko, mahal. Mahihimigan nga ng pagiging seryoso ang boses nito, kaya naman ay napakurap-kurap si Alicia at hinarap si Voltaire. Ilan ba ang gusto mong anak? Tanong niya sa lalaki at nag-isip naman ito. Akala ko ba ayaw mo sa mga bata? Natatawang umiling si Alicia, kaya naman ay napangiti si Voltaire. 1 dosenang kamukha mo, Alicia. Napamaang si Alicia sa narinig at mahinang hinampas ang braso nito. Pinunood naman nilang dalawa kung paano maglaro ang kambal na nasa harapan nila. At iniisip nilang isang buong pamilya ang meron sila ngayon. Namuhay ng masaya at kontento si Alicia at Voltaire. Nagpatuloy ang pagiging mafia nila, ngunit umiiwas naman sila sa gulo. Nabiyayaan sila ng 2 anak na puro lalaki na parehong seryoso lang din sa buhay. Sinisiguro nila ang kasiyahan ng bawat isa. Kinukumusta ang bawat isa at sinisiguro na naipaparamdam nila ang pagmamahal na dapat nilang ibigay sa isa't isa. Hindi man perpekto ang buhay, ay hinanatili pa rin silang matatag at masaya. At yan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Romantic Desire with My Mafia Rival. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!